Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 1, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Chapter 12, verse 1 to 12. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari ay nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nagutos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayun din ang ginawa sa marami pang iba. May binugbog pa at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-huli ang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin at ang mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay, itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon, at ang ubos ay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasa saad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kahit hindi nila siya inano at sila'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Monday morning po sa inyong lahat. Happy New Month! Nako, June na po tayo ngayon. Sa gospel natin, ikinukwento ni Jesus yung talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Inayos niya yung ubasan, pinangalagaan ito, at ipinagkatiwala sa mga kasama. Kaya lang, pagdating ng panahon ng anihan, nagsugo siya ng mga alipin upang kunin ang bahagi ng kanyang bunga. Pero ano yung ginawa ng mga kasama? Binugbog yung ilan, pinahiya, pinatay ang ilan. Kaya anong ginawa ng may-ari? Sa huli, ang pinadala niya yung kanyang pinakamamahal na anak. Inisip niya na, nako, siguro tsak na igagalang nila ito. Pero anong ginawa? Pinatay rin nila yung anak. Kaya yung gospel natin ngayon, ito ay malinaw na tumutukoy sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Yung may-ari ng ubasan, ito yung nagre-represent ng Diyos Ama. Ang ubasan ay ang kanyang bayan. Tapos, yung mga alipin na pinadadala sa ubasan, ito yung mga propeta, yung mga isinugo, at yung anak na pinatay ay kumakatawan kay Jesus. Pagtitingnan natin, hindi naiiba sa atin yung kwento ng mga kasama sa talinghaga. Hindi nga natin pinatay si Jesus, pero minsan gusto nating tayo ang may control sa lahat. Kapag maganda yung takbo ng buhay natin, anong sasabihin natin? Naku, pinaghirapan ko to. Deserve ko to. Sarili kong diskarte ito. Ako ang gumawa nito. Very proud tayo sa sarili natin. Pero tingnan mo, kapag may problema,
Anong lagi sinasabi natin? Lord, nasaan ka? Napakabilis nating i-take yung credit sa mga biyaya. Pero napakahirap nating kilalanin si Lord na pinagmulan nito. At kaya yung gospel natin ngayon ay paalala sa ating lahat na yung buhay natin ay hindi natin pagmamay-ari. Ipinapaalala nito na ito ay ipinagkatiwala lamang sa atin. Yung trabaho natin, yung pag-aaral natin, yung education background natin, yung pamilya natin, yung talent natin, yung ministry natin. Lahat ng ito yung ubasang ipinagkatiwala sa atin. Kaya balang araw magsusulit tayo, ano yung ginawa mo sa mga ipinagkatiwala sa iyo? Yung may-ari ng ubasan, God will never ask you, gaano ka nakasikat ngayon? Gaano nakarami pera mo ngayon? Kundi, namunga ba ang buhay mo? Napakaganda nung detalye sa gospel. Paulit-ulit siyang nagsusugo ng mga alipin. Ilang beses, no? Narinig nyo na, lagi siya nagsusugo. Ibig sabihin, paulit-ulit din ang presensya ng Diyos. Kahit ilang beses tayong lumayo, kahit ilang beses tayong hindi makinig, kahit ilang beses natin unahin yung sarili natin, hindi tayo sinusukuan ng Diyos. At baka may isang taong kailangan makarinig ng gospel natin ngayon. Hindi pa ang huling lahat. Patuloy pa rin tayong inaanyayahan ng Diyos. Let us pray. Panginoon, salamat sa lahat ng biyayang pinagkatiwala mo sa akin. Patawarin mo ako, Lord, sa mga pagkakataong inaangking ko na yung lahat ng na-achieve ko ay sa akin. Pero ito, Lord, ay mula lahat sa iyo. Turuan mo akong maging mabuting katiwala sa aking buhay, sa pamilya, mabuting katiwala sa oras, talento at pananampalataya. At tulad ng mabuting basan, naway mamunga ang aming buhay ng pagmamahal, kabutihan at paglilingkod. Tulungan mo kaming kilalanin ka bilang sentro at tunay na may-ari ng lahat. Amen. Friends, baka may kakilala tayong mga kaibigan na sobrang abala sa buhay at nakalimutan na niyang kung saan nanggaling ang lahat ng biyaya. I-share natin yung audio gospel na ito. Share natin ito sa ating mga kaibigan, kakilala, sa ating mga ka-group chat, sa mga GC natin, ka-classmates natin, kapitbahay, sa pamilya natin, kahit yung mga nasa abroad. Ito yung simpleng paalala na ang buhay natin ay hindi natin pagmamay-ari. Muli, magkarinigan po tayo bukas. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nagpapaalala. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa. God bless us all.